Alam nyo ba, sa buhay, ang natutunan ko talaga is, pag mayroon kang problema, actually hindi sa akin to nagmula, kundi sa isang kaibigan ko from college, na sinabi sa akin na, kung binibigyan tayo ng Diyos ng problema, na mabigat na problema, isipin natin na napaka-blessed natin. Kasi, paano daw kung sa iba ibinigay yon tapos hindi nila kaya? Ano na lang gagawin nila? Kasi kaya daw tayo binibigyan ng mabibigat na problema. Or baka kaya tayo napapagkalooban ng problemang yun. It's because kaya natin. Kaya natin na lampasan. And yun yung magiging way natin para mas maging malakas pa. Siguro somewhat or talagang totoo siya. Kasi, hindi ko alam kung bakit palaging strong daw yung personality na nakikita sa akin. Kaya madalas, napapagkamalan akong suplada, o di kaya naman napapagkamalan akong matapang, o di kaya naman ay napapagkamalan talagang stricta, ganun. Sa totoo lang, stricta naman talaga ako when it comes to teaching, handling pupils. Kahit naman sa mga anak ko, ganun din. Very trained, lalo na yung panganay ko ngayon, na masanay na stricta ang nanay ko. Kasi ako, isang saway lang ng nanay ko nun, sumusunod na ako eh. Gusto ko ganun din yung anak ko, na hindi ko siya kailangang sabihan ng kung ano-anong salita para lang makinig sa akin. Gusto ko yung titingnan ko lang siya, makikinig na siya, susunod siya sa akin. Ganun din ako sa mga pupils ko sa school. Ayoko nung marami pa akong sinasabi kasi ang tao, hindi lang ako, ang tao marami yung nasasabi kapag galit siya. So, ayoko na dumating yung point na magagalit ako tapos makakasakit ako ng damdamin. Sabi nga po, yung salita or yung physical pain, nagagamot yan eh. Ang sugat, nagagamot yan, naghihilom. Kahit nga ang peklat, minsan nawawala eh. Pero yung damage, yung pain, yung hurt, na nadudulot ng emotional sa emotions natin, medyo mabigat siya. And it can cause to trauma. Maaring madala natin kahit saan, madala natin hanggang sa pagtanda. And may pass through pa natin sa mga susunod pa na, halimbawa sa anak natin, sa apo natin, kung whatsoever, whoever. So, hindi siya maganda. So, ganun po talaga ako. And kung makikita nyo ako na hindi gumingiti, it's because hindi ko kayo nakita or umiiwas kasi ako minsan ng tingin kasi yung mata ko medyo nagtatarayan kapag pag lumilingos ako nagtatarayan. So, ayun siya. Hindi ko alam kung bakit ako napunta doon. Pero, ayun nga. Pag binibigyan tayo ng problema ng Diyos, huwag tayong mairita, huwag tayong maggalit, huwag natin siyang questionin. Kasi sabi nga dun sa isang napanood ko na marunong ang Diyos. Marunong ang Diyos na alam niya kung sino yung kayang mag-handle ng problema. Hindi yan binigay sa'yo dahil pinaparusahan ka niya. Binigay niya yan sa'yo kasi tinutulungan ka niyang mas maging malakas pa. So, baka naman sabihin mo, napaka-godly naman, puro mga words of God naman sinasabi ko. Parang santa, mukha namang maldita. Pero hindi talaga. Actually, hindi nga po ako pala simba, hindi po ako paladasal na tao. Pero naniniwala ako na merong Diyos. At palagi ko yung sinasabi sa mga anak ko at sa mga estudyante ko na merong Diyos. Hindi naman kailangan everyday, paulit-ulit kang magdadasal. Hindi naman kailangan everyday, sasabihin mo yung dasal mo sa Kanya. Yes, merong Diyos na kailangan mananalangin ka sa Kanya. Pero naniniwala din ako na when you do something good, pag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, that is actually praying. That is actually paglapit kay Lord. Yun lang. Basta ako naniniwala ako na lahat ng bagay nangyayari kasi may dahilan. So, ayun lang. Tapos na ako mag-makeup. God bless everyone. Bye.